Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan nagsimula ng magharap ang Ninth Team, laban kay Will Surfort. Ipinaalam din na ang mahikang gamit ni Julius, ay ang isa sa mga spell na nilikha ni Elfaria, isa sa mga Magi Evanders. Matagumpay na natalo ni Will ang dalawa sa kasama ni Julius, na naging dahilan, upang mabunyag ang lihim ni Julius sa paggamit nito ng isa sa mga magic spell ng Ice Princess. Ngayon atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 10. Nagsimula ang chapter, kung saan sinabi ni Will kay Julius, na hindi sapat ang kanyang kakayahan, upang magamit ang una sa mga 12 spells in Elfaria, at ito ay ang Ice Wise. Nag-announce si Myers, na maniwala man kayo o hindi, ay natalo ni Will ang dalawa sa kasapi ng Ninth Team, at ang mga clone ni Julius ay unti-unti nang nasisira. Sinabi ni Will, na hindi tulad ng mga Guardians na gumagana ng kusa, ang mga clone na nilikha ng Ice Wise, ay nangangailangan ng ganap na kontrol ng caster, ang iyong mga kasama sa koponan, ay isang pandagdag na sistema na tumutulong sa iyo sa pagkontrol ng iyong mga clone. Sa isang salita, hindi mo talaga kayang gamitin ang Ice Wise. Labis ang inis na nararamdaman ni Julius at sinaad nito, na isa ka lamang na walang kakayahan, na hindi kayang gumamit ng mahika. Huwag kang umasta, na parang alam mo ang lahat ng bagay. Gumawa ng 3 ice rows si Julius sa kanyang mga kamay, at ibinato kay Will, na lumikha ng malakas na pagsabog. Ginamit din ni Julius ang kanyang mga natitirang clone, at naglabas ng mga magic circle sa paligid ni Will Surfort. Bago ibato ni Julius ang kanyang atake, sinabihan niya si Will, na gagawin kitang yelo kasama ang iyong walang galang na bibig. Sabay-sabay na nagbato ng mga yelo si Julius, at ang mga clone nito patungo kay Will. Nagawa namang maiwasan ni Will Surfort ang mga bloke ng yelo, habang sinaad ni Julius sa kanyang sarili, na ayoko mang aminin, pero tama siya, 4 na clone lang ang maximum na kaya kong kontrolin ng sabay-sabay. Pero walang paraan ang walang kakayahan, na matukoy kung alin ang tunay na ako. Ang kagandahan ng mga clone ay salamin ng akin. Ang aking kagwapuhan. Ang aking kahangahangang alindog. Sila'y perpekto at walang pagkakaiba. Hindi niya kayang malaman kung sino ang tunay na ako. Biglang nagpakita si Will sa harapan ng tunay na Julius upang umatake, na ikinagulat niya. Umatras si Julius at gumawa ng isang pader na gawa sa yelo, upang depensahan ang ataking gagawin ni Will. Ngunit hindi umubra ang ice wall ni Julius, at madali lang nasira ni Will gamit ang kanyang espada. Ang isa sa mga nagkapira-pirasong yelo, ay tumalsik kay Julius, at tumama sa kanyang sikmura, na ikinabagsak niya. Mabilis namang bumangon ito, at tinanong si Will Surfort, kung paano niya nalaman na siya ang tunay na Julius. Sinabi ni Will, na ang panloob na temperatura ng mga clone ng Ice Wise ay eksaktong kabaligtaran ng karaniwang temperatura ng katawan ng caster, mga -36 hanggang 37 degrees Celsius, depende sa paggamit ng magic ng caster, maaari pa itong bumaba ng mas mababa, at kung hindi perpekto ang control sa spell, mag-iiwan sila ng mga piraso ng yelo sa ilalim ng kanilang mga paa, tulad ng Frostwalkers. Sinaad naman ni Julius, na paano nangyari na ang isang walang kakayahang tulad mo, ay mas may alam tungkol sa spell na ito kaysa sa akin. Paano nangyari iyon? Sinabi ni Will, na dahil ako at si Elfaria, ay magkasamang lumaki. Kami ay parehong inabandona, at lumaki sa isang orphanage, kaya labis kung alam ang kakayahang mayroon si Elfaria. Tinitingala ko siya, natututo ako sa kanya, ngunit hindi ko siya kayang mapantayan, habang biglang tumingin si Will sa itaas ng tore. Naalala ni Will ang sinabi sa kanya ni Elfaria, na ayos lang yan, ang mga alaala natin ng magkasama. Ang lahat ng iyong pagpupursigi, ay hindi mababaliwala. Sinaad ni Will, na dahil doon Julius, alam ko ang lahat ng lakas, at kahinaan ng mga spell ni Elfaria. Sinambit naman ni Julius, na isa kang baliw, ang pinag-uusapan natin dito, ay ang Alvis Vina o Ice Princess, ang secret art ng isa sa mga Magi Evander, na iintindihan mo. Para bang sinasabi mo, na ang isang simpleng walang kakayahang katulad mo, ay posibleng matalo ito. Nagpakawala ng ice magic si Julius patungo kay Will, ngunit madali lang na nahawi ni Will ang atake, gamit ang kanyang espada. Sinaad ni Will, na Julius, isa kang kahanga-hangang mage. Wala pang tao ang nakagamit ng mga spell ni Elfaria bago ka dumating.
Ngunit ang Ice Wise spell ay inimbento ni Elf Arya noong 2 taong gulang pa lang siya. Hindi inasahan ni Julius ang sinabi ni Will kay Elf Arya, at ang mga manunood ay hindi makapaniwala na nagawa ng isang 2 taong bata na makagawa ng ganoong spell. Patuloy namang nagsalita si Will at sinaad na iyon ang dahilan kung bakit hindi ito perpekto, at may mga kahinaan, sa paraan na ipinagmamalaki mo ito ngayon, para ka lang isang emperador na walang damit. Sinabi ni Julius sa kanyang sarili na ako, na labis na natuwa sa pagkatuto ng spell na ito, ay nasa parehong antas lamang ng isang batang may edad na 2 taon. Tumawa ng malakas si Julius at sinaad nito kay Will na huwag mo akong pinaglolo-loko, habang ginamit niya muli ang kanyang spell, at gumawa ng napakaraming clone. Nag-announce naman si Myers at sinaad na anong nangyayari. Ang mga bilang ng clone na kayang gawin ni Julius ay tumaas, at may 5, 6, 7, 8 na Julius sa stadium. Patuloy na tumatawa si Julius at sinabi nito na akala mo ba na 4 lang ang limitasyon ng aking mga clones. Huwag mo akong maliitin. Sabay-sabay na naglabas ng Magic Circle ang 8 Julius at sinaad nito na hindi mahalaga ang pagkontrol. Bubusugin kita sa dami ko, at sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo ka na. Inihanda ni Will ang kanyang sarili at sinaad na Julius, ikinalulungkot kong sabihin ito, ngunit palagi akong binubuli ng 10 Elf Arya noon. Sabay-sabay na naglabas ng mga ice magic ang 8 Julius patungo kay Will Surfort. Bigla namang nawala si Will sa kanilang harapan, at napunta sa isang clone ni Julius, at sinira niya ito gamit ang kanyang espada. Isa-isang sinisira ni Will ang mga clone ni Julius, habang ang tunay na Julius ay tumakbo papalayo kay Will, at inutusan ang kanyang mga clone na pigilan ito. Hindi naman kinaya ng mga clones na pahintuhin si Will Surfort, at matagumpay niyang nasira ang lahat ng mga clone ni Julius. Patuloy na tumakbo si Will Surfort upang lumapit kay Julius, habang nakaramdam ng takot si Julius, at sinabihan si Will na tumigil sa kanyang binabalak. Hindi naman pinakinggan ni Will si Julius, at patuloy na tumakbo ito papalapit sa kanya. Sinubukang pigilan ni Julius ang gagawing atake ni Will, ngunit huli na ang lahat. Ginamit ni Will ang kanyang kanang kamay na may gauntlet, at sinuntok si Julius sa mukha. Sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ni Will, ay umikot si Julius ng maraming beses habang nasa ere, at tumalsik ito papalayo. Nawala ng malay si Julius, habang nag-announce si Myers na si Will ay nagawang patalsikan si Julius papalayo. Kamangha-mangha, ang walang kakayahan na si Will ay nagawang makatalo ng isang elite na may mahigit na 10,000 credits. Ipinakita ang mga iba't ibang reaksyon ng mga manunood. Ang headmistress ng academy ay natutuwa sa nangyari. Si Iris na lalong humanga kay Will Surfort. Ang pusa ni Will na natuwa sa pagkatalo ni Julius, habang si Rusty ay parang mahihimatay na. Si Sion na parang naiinis, si Colette na nagulat sa kanyang nasaksihan, at si Professor Wertner na napabuntong hininga. Ipinakita din si Professor Edward na parang nakangiti, at si Lihana Owenzaus na walang reaksyon. Patuloy namang nag-announce si Myers at sinaad na mahirap paniwalaan, ngunit wala nang makakapihil sa kanya ngayon. Ang natitira na lamang ay ang pagkuha niya sa korona gamit ang sarili niyang mga kamay. Bigla namang nagpakita si Wignall Lindor hawak-hawak ang korona, at sinaad na nako, naiintindihan ba ninyong dalawa kung para saan ang kompetisyong ito? Habang abala kayong dalawa sa inyong laban, ay nakuha ko ito. Biglang nanlaki ang mga mata ng mga manunood, habang si Myers naman ay naging $sign ang kanyang mga mata dahil nanalo siya sa kanyang pusta. Hindi inasahan ni Will ang pagdating ni Wignall, habang nag-announce muli si Myers na kailan pa sila nandyan. Sa dulo ng palitan ng atake, may isang huling sorpresa. Ang nagwagi ng crown attack ay ang ika-12 team na pinangunahan ni Wignall Lindor. Inilipat naman ang scene sa taas ng tore, kung saan sinabi ni Ceres kay Elf Arya na ang mga sigawan na iyon mukhang natapos na ang crown attack. Habang nakayuko si Elf Arya, tinanong niya si Ceresa na mayroon bang spell na nagpapahintulot sa tagapaggamit na ulitin ang nakaraan. Sinabi ni Ceresa na walang ganoong spell ang umiiral, habang nagtanong muli si Elf Arya na paano kung isang spell na kayang burahin ang mga memorya. Sinaad ni Ceresa na maaaring may ganito sa mga ipinagbabawal na spell, ngunit hindi mo maaaring gamitin ang spell na iyon. Mangiyak-ngiyak si Elf Arya at sinaad nito na mali ka Will, hindi kita binubuli.
Gusto ko lang na ikaw lang ang makasama ko, at makalaro kita palagi. Ibinalik ang scene sa ibaba ng tore, kung saan nilapitan ni Colette si Will upang kausapin, habang naiinis naman si Sion sa ating bida. Masayang nag-uusap sina Will at Colette, bagamat na natalo siya sa Crown Attack, ay nanalo naman siya sa laban niya kay Julius. Dito na natatapos ang Chapter 10 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-follow and like naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!